Good evening po. Parang wala pa yung mga classmates natin. Kita niyo na po ba yung screen? Alright. So, welcome po sa mga bago. Welcome po sa bawat isa. At sana may matutunan kayo ngayong gabi. Supposedly dapat si Sir Kevin po yung magtutok. Pero nagkaroon po ng emergency meeting sa aming business partner sa China. Pero online lang naman yata. Hindi lang po pwedeng i-cancel kaya ako na lang po muna ngayon. Okay lang po ba? Sige po. So, last week, recap tayo konti. Ang pinag-usapan natin ay you are your biggest problem. This is a May series, Leadership Made Simple. And this week, o today, ang pag-usapan natin is your team is your mirror. Again, leadership series natin to. Leadership Made Simple. If they are weak, check yourself. So, napakaganda nitong pag-usapan. Kasi, sabi diyan, your team is not the problem. They are the proof. So, I will confront you. Most leaders blame their team. Sabi nila, mahina sila, hindi sila committed, walang initiative, hindi marunong mag-isip. Tama? Pwede rin itong ma-apply sa mga anak natin eh. Pero ang totoo, yung masakit na katotohanan, your team is your mirror. If they are weak, check yourself. If they are confused, check yourself. If they are lazy, check yourself. If they are disorganized, check yourself. Because leadership is influence. Okay? And influence reproduces. Your team is not only following what you say, they are absorbing who you are. So, ito yung masakit na katotohanan. Ngayon, kung sino yung team mo, yun ka. Okay ba yon? Okay ba yon? Mahirap ba tanggapin yun? Kaya pag-usapan natin ngayong gabi, paano ba nangyayari itong mga bagay na to? Okay? Ano yung mga punot dulo? At bakit humahantong na nagre-reflect sa pagiging leader natin kung sino yung team natin? At kailangan maunawaan natin to at matanggap natin to. Kasi kung hindi, wala kang i-adjust. Wala kang aayusin. Kasi yung business talk na to, hindi naman to para sa team mo. Para sa'yo to. Kaya nga ikaw yung maten, di ba? So, Kingdom Foundation. Sabi dyan, sa Luke 6:40, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Okay? As if naturuan mo sila. Sabi ni Jesus dito, si Jesus yung nagsasalita. Yung students daw eventually become like their teacher. The team reflects the leader. So, kung ikaw yung leader na hindi nagtuturo at hindi marunong magturo at madamot sa impormasyon, most likely, talagang hindi ka nagtuturo. At hindi magiging maayos yung team na meron ka. Sabi rin sa Matthew 12:33, a tree is recognized by its fruit. Okay? Kung ano daw ang puno, siya ang bunga. Okay? Si Jesus din yung nagsasalita dito, para lang sa information ninyo. Jesus taught that fruit reveals the tree. So, the tree reflects, or the fruit reflects the tree. Kung ano yung puno, siya ang bunga. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Si Paul, tinuturuan niya yung mga leaders na yung leadership ay example. Because Paul is leader.
No? The followers reflect the influence of their leader. So this is the message. Your team is the fruit. You are the tree. If the fruit is weak, check the root. Baka kasi yung tree hindi na nakakabit dun sa lupa. Tingnan mo, saan ka naka-root? Ano yung pundasyon mo? So you always look at yourself. Okay? Point number 1. Pasensya na kayo kasi medyo wala akong energy kasi hindi ako nakatulog kanina. Maaga yung aming BOD meeting. 6:00 akong nagising. Ay, sorry, hindi pala natulog. Nakapikit lang ng konti, kaya medyo walang energy. Okay, so point number 1, leadership is influence, not position. Okay? So, ito ay summary ng week 1 tsaka week 2 na series natin sa Leadership Made Simple. Sabi dito, a title does not make you a leader. Yan yung sabi ni Sir Marlon nung first week natin. Leadership is not just having a position. Leadership is the ability to influence people. That's why sabi ni John Maxwell, if you know John Maxwell, alam ko lagi niyong binabasa yan. Sino nagbabasa ng John Maxwell na book? Wala. So, ayun pala, meron pala. Malabo mata. So, kung hindi nyo pa nababasa yung mga John Maxwell na book, ako I highly suggest na basahin nyo kasi maganda yung kanyang mga insight patungkol sa pagiging leader at talagang ini-emphasize niya doon yung leadership is influence. Okay, which is yun din naman yung tinutukoy ni Jesus Christ sa kanyang mga turo at sa Bible. So, si John Maxwell ay pastor. Kaya yung kanyang mga principle na itinuturo ay connected din sa Bible. So, sabi diyan, leadership is the ability to influence people and influence begins with what? Purpose. Kung hindi mo alam yung purpose mo sa buhay, baka maling impluensya yung maibigay mo. That's why you need to know your purpose first. Yan yung pinag-usapan natin last week. Okay? So, this is the flow. Last week, pinag-usapan namin to sa mga wala dito. Sabi diyan, purpose is equals to conviction. Yung conviction magiging vision, and yung vision magiging passion, tapos yung passion magiging inspiration, and yung inspiration magiging influence, and they will call you leader if you influence them. Okay? So, I will explain it for konting oras. Yung purpose, dapat alam mo kung bakit ka nabuhay. Bakit ka nandito sa lupa? Bakit ka ipinanganak? Why you were born dito sa earth. Okay? So, kung maintindihan mo kung bakit ka ipinanganak, magkakaroon ka ng conviction. Yung conviction, para mas maunawaan natin bakit siya nandyan, kasi it's a deep belief. Deep belief. Or we can call it faith. That's why yung mga preacher, yung mga guru, when they talk, para bang sobrang paniwalang-paniwala din sila sa sinasabi nila kasi may conviction. Okay? So, pag naniwala ka sa purpose mo, magkakaroon ka ng conviction and then magkakaroon ka ng vision. Okay? Magiging picture, magiging malinaw sa'yo kung saan ka papunta. Kung ano yung direksyon ng buhay mo. So, malalaman mo yung purpose mo, magkakaroon ka ng paniniwalang malalim, tapos mauunawaan mo kung saan ka papunta. Ano nga ba talaga yung pupuntahan mo? Saan direction ka papunta? Okay? Ano yung pin location mo? Parang ganun. Sa buhay mo, yung ending. Ano yung pinnacle na dapat mong magawa? Okay? So, and pag naging malinaw sa'yo kung saan ka papunta, magkakaroon ka ng passion doon. Ano yung passion? Sabi ko last week, passion is you find something
not to live for, you find something to die for. This is something you are willing to sacrifice, even your life. And you are already dead if you have passion. Kaya nga sabi nila, pag may passion ka daw, kahit di ka kumikita, gagawin mo eh. Tama? Kaya pag nagnegosyo daw kayo, sabi nila, yung passion mo. Kasi pag di ka na kumikita, magki-quit ka eh. Pero kung passion mo yung ginagawa mo, sabi yan. Sabi ng iba, di ba? Kahit na hindi ka na kumikita, ano mangyayari? Gagawin mo pa rin yung negosyo mo. So, kung mas papalalim mo lang yung pagkakaintindi mo ng passion, this is something not to live for. Hindi dahil dito kaya ka nabubuhay, kundi ito yung dahilan kung bakit willing kang mamatay. Kasi kahit gutom ka na, gagawin mo to eh. You understand? Okay. So, when people see that you are passionate of what you are doing, that's why the question is, are you dying for what you are doing right now? Are you dead already? Because leaders are dead people. Bakit dead? They are dead of their self-preservation. Wala silang iniisip para sa sarili nila for the sake of the certain vision. You understand? Last week kasi baka hindi nyo na emphasize, hindi masyadong nagrema sa inyo yung sinasabi ko. Kaya maganda, inulit ko to eh. Okay? So, pag nakita mo talaga yung vision mo kung saan ka papunta and you are passionate about that, meaning you are willing to die for that vision, the people will be inspired. Magkakaroon ng inspirasyon yung mga tao. Okay. Sabi nga nila idol ko yan eh. Hindi ko naman sinasabi. Idolin mo yung ibang tao. Pero kumbaga yung salitang meaning idol ko yan. Para bang kinabibiliban ko yan. Nai-inspire ako sa taong yan. Yan yung sasabihin ng iba. Pag nakita nila that you are passionate of what you are doing. Okay? Pag na-inspire sila, mai-impluwensyahan sila ng ginagawa mo. Aalamin nila yung routine mo, aalamin nila yung talagang ginagawa mong detalyado sa buhay, at gagayahin nila yon na kahit na hindi mo alam. At kahit na hindi mo sila piliting sumunod sila sa ginagawa mo, susunod sila. And you call it influence. At kahit na wala kang posisyon, pero sinusunod ka ng mga tao, they will call you leader. And that's true leadership. Okay? You understand me? So you need to know this flow para mas maintindihan nyo paano ako magiging leader. Kaya kung sa pagninegosyo natin, okay? Sa pagninegosyo natin, ang nakikita ng tao, pera-pera ka lang. Katulad ng sabi ko last time, pera-pera lang din sila. Kaya, pag nakakita sila ng mas magandang opportunity sa labas ng kumpanya mo, igagrab nila yon kasi tinuruan mo silang maging pera-pera. Okay? Sabi mo, magtipid tayo dito sa kumpanya. Tapos ikaw, bumibili ka ng mga luxury items. Diba? Tinitipid mo sila, tipirin natin dito, tipirin natin dito. Tapos yung sahod ng mga tao, wag mo muna itaas kahit na sinasabi na ng government na itaas mo. Tapos, sobrang gusto mo silang maging frugal. Pero makikita nila yung mga post mo, kung saan-saan ka pumupuntang bansa, kung ano-anong alas binibili mo, kung ano-anong bag yung binibili mo, kung ano-anong mga sasakyan yung dala-dala mo. Hindi nila makita yung tinuturo mo. That's why, nai-inspire sila na gusto nilang maging katulad mo. Ano yung maging katulad mo? Maging luxurious rin yung life. Okay? You understand me? Hindi ko naman sinasabing huwag kayong makinabang doon sa pinaghihirapan nyo. Pero kung yun yung ipapakita nyo sa mga tao, kung bakit kayo nagninegosyo, magiging pera-pera lang din sila. Pero kung ang goal mo talaga ay makatulong, halimbawa, meron kang store, nakita mo profitable siya, tapos gusto mong tulungan yung mga Filipino
na kumita rin ng kaparehas ng kinikita mo, tutulungan mo sila, hindi pagkakakitaan. Hindi. Pina-franchise ko yung store ko kasi gusto kong kumita ng 50% ng franchise fee kasi automatic yun eh. Nagpresyo ka ng 2 million pesos, yung 1 million, pang gagawa mo ng store, tapos pang product, tapos yung 1 million, bulsa mo na. Kaya ang goal mo, dumami mag-franchise kasi madaming 1 million yung papasok sa bulsa mo. And you are not thinking of how can you help those franchisee. Tapos yung 1 million na nakinabang ka na, kasi dami nun, di ba? Daming 1 million. So every time may nagpa-franchise, may inaalat kang 5% to 10% dun sa 1 million, 100,000, pambibili mo ng pangsarili mo. Yung 900 yan, lalagay ko yan sa company. Pero pag nabitin ka, bibili ka pa. To cut the long story short, ano ba talaga goal mo? Ba't ka nagpa-franchise? Kung hindi ka man nagpapa-franchise, ano ba talaga goal mo? Ba't nagtitinda ka ng pagkain? For the sake of the money lang ba? Or you want people to be happy sa niluto mo, sa kakainin nila kasi alam mo, pagod sila sa trabaho, tapos pag magda-dine sila sa restaurant mo, magiging masaya sila kasi pinaka-the best na luto. Kung ano man yung dinayo nila sa restaurant mo, yung matitikman nila. Tapos pag nandun sila, parang feeling prinsipe sila, hari tray na. Kasi may magsiserve sa kanila, tapos may babati sa kanila, tapos hindi mo sila pag-intayin ng 1 oras o 1 kalahating oras. Kasi sabihin mo, 15 minutes lang po, isa-serve na po namin yung food. O kaya 25 minutes lang po, isa-serve lang po namin yung food. Tapos wala pang 25 minutes na iserve mo na. You get the point? Ano ba talaga? Dahil lang sa pera. Kasi kung dahil lang sa pera, pag nagreklamo yung mga yun, wala ka nang, aawahin mo pa eh. Ikaw na, binigay na nga po namin lahat eh. Kayo lang po yung nagreklamo sa aming customer. You get the point? Pero pag nakita ng mga tao, ikaw na may-ari, pag nandun ka sa store, talagang nagsiserve ka, hindi ka bossy. Kahit na nakikita mo maraming customer, ikaw mismo kumukuha ng order, ikaw mismo, kasi that's what you want. That's why you establish that kind of business. Kasi you want to make your customer and your employee happy. Next month, yun yung topic natin, customer and people. Para mas maintindihan natin, paano ba i-handle yung customer, paano i-handle yung mga empleyado natin. Magkasunod to leadership, tapos customer and employee naman next month. Okay ba yun? Okay ba yun? So yun yung series natin next month. Pero ngayon, we need to understand that if we want to become a leader, because we as entrepreneur, as businessman, are leaders. Naintindihan? So if we want to become a true leader, we need to be passionate of what we are doing. Hindi, sobrang passionate ko magkaroon ng pera. Passionate din naman ako, Boss K. Magkaroon nga lang ng maraming pera. Ganyan din naman ako. Until naalaman ko na ako pala ay leader. So, do not call it business. Again, do not call it business kung ang goal mo lang ay kumita ng pera kaya mo siya tinayo. Call it source of income. Because business is something na makakatulong mag-uplift, makatulong na maging easy yung buhay ng ibang tao. You understand me? Okay? Makapag-solve ng problema. That's business. If hindi nakapag-solve ng problema yung negosyo mo, hindi yan business. Ano yan? Burden. Go-offer kang product ko, imbis na maging masaya siya, na-stress pa siya. Nagbayad siya para sumakit yung ulo niya. Nagbayad siya para ma-stress siya. So, you get the point? You get the point? Okay, now, if you have no purpose, sabi dyan, you have no direction, vision. You have no direction or vision. If you have no direction, your team becomes confused. Ikaw mismo hindi mo kasi alam kung saan ka papunta. Kasi you don't know your purpose. And you don't have purpose kung bakit mo ginawa yung isang bagay, kung ba't ka nagninegosyo ngayon kasi wala ka talagang mabigat na purpose. Yung mga tao mo, confused din.
You understand me? Now, kung i-assess mo yung company mo, okay? Tapos gusto mo siya, nakita mo na, o nga no, medyo mali nga yung aking goal kung ba't ko tinayo tong kumpanya. Okay lang yan kasi we need to survive. We need to survive. But don't always think of surviving. Don't always think of surviving. Again, don't always think of surviving. Kasi kung surviving ang gagawin mo, mananapa ka ng ibang tao if you want to survive. Kasi you want to survive eh. Di ba yung mga taong gustong mabuhay, pag nalulunod sila, wala na silang pakialam kung may tatamaan ba yung kamay nila. Tapos makakatulog yung katabi nila. Naintindihan niyo ba yun? Kasi you want to survive. Ayun yung tendency ng mindset na sumurvive lang. You can kill other people. You get the point? You can jeopardize the original purpose of your business. Yung iba mang i-scam na lang. Sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So last week in-explain ko to. You can review yung YouTube video natin last week. Okay? Pwede nyong mabalikan to kung in-explain ko yan. Sabi, pag wala daw vision, yung city yung tinutukoy dyan, yung kaharian ng Israel, nung panahon na yan. Yung tinutukoy dyan. Yung isang kaharian daw, isang city daw, kung walang vision, yung mga tao daw doon ay mag-perish. Okay? But he that keepeth the law, happy is he. Kung sino daw yung nagkikip ng batas, masaya siya. Kasi yung vision for your, sige, balikan na lang natin. Yung vision, kazon sa Hebrew. At ang ginamit dyan sa original writings ay Hebrew, na ang ibig sabihin ng kazon ay revelation from the Lord. That's why it's important for us, lalo na tayong mga leaders, to study the Word of God. Kasi that's a revelation from the Lord. Malalaman natin yung prinsipyo ng buhay. Tunay na prinsipyo. Hindi yung maprinsipyo akong tao. Yung pala, ang pagkakaintindi mo dun, ma-pride. Hindi ko alam kung nagets niyo yung joke ko. Joke yan. Leadership reality, sabi yan, a leader without purpose creates a team without direction. A leader without purpose creates a team without direction. Truth. Your team may not be weak. They may simply be following a leader who has no clear conviction. If the leader is only working for money, the team will also work only for salary. Naiintindihan niyo ba? Pag di mo na binantayan, hindi na yan magtatrabaho. Kaya yan pumapasok dahil sa salary. Merong mga tao sa kumpanya nyo na inspire sa'yo. Hindi lahat. Kasi hindi lahat nakikita kung ano yung ginagawa mo. Pero most likely, may mga tao dyan na makikita mo parang halos kahit hindi mo utusan, ginagawa niya yung mga bagay na kahit na hindi niya natrabaho. Hindi naman siya nakikialam sa trabaho ng iba, pero yung kahit na magwalis, naintindihan niyo ako? Nagwawalis, nililigpit yung mga kalat, nakikita natin yan sa mga commercial, di ba? Yung mga masisipag na mga empleyado. Kasi na-inspire sila sa'yo. Lalo na pag nakausap ka na nila, pag narinig na nila yung vision mo sa kumpanya. Tutulungan ko yung boss ko para ma-achieve namin yung gusto niyang mangyari sa kumpanyang to. Okay? Pag nakita ka nilang selfless, wala kang selfishness, wala kang self-preservation. Ikaw mismo, bilang boss, bilang may-ari ng kumpanya, bilang may-ari ng negosyong itinayo mo, bilang founder, nakikita nila na nagsasakripisyo ka para sa kanila.
They're going to give sacrifice also. Their time, even their time for their family and children. Isasakripisyo nila yun kasi nakikita nila gaano ka magsakripisyo. Kahit na nakikita nila nahihirapan yung kumpanya, pero hindi mo sila pinapabayaan, you are always asking them, okay lang ba kayo? Kaya natin to. Samahan nyo lang ako. You inspire them. Anyway, if the leader has no mission, the team will have no passion. Because your team is your what? Mirror. Point number 2. People copy your mindset. Your team does not only copy your action, they copy your thinking or how you think. Kung paano ka nag-iisip, ganun din yung team mo. Hindi lang sa ginagawa mo, pati kung paano ka mag-isip. That's why it's important for us na maging maingat din tayo sa sinasabi natin. Kasi minsan, yung sinasabi natin, iniisip ng tao, yun yung iniisip natin eh. Okay? If you think small, your team will play small. If you panic during pressure, your team will panic too. If you always complain, your team will also become negative. If you see problem as opportunities, your team will learn to solve problems. Hindi sila matatakot. Kahit na may problema, may isip nilang challenge yon. Kasi yung lagi mong binabanggit at sinasabi at ikaw mismo nag-iisip na lahat ng problema sa kumpanya, ano yan? Opportunity to learn. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the what? Renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, His good and pleasing and perfect will. Okay? So, most likely, this is spiritual. Okay? Pero again, ano yung sinasabi niyan? Paano ka magre-renew ng mind? Siyempre, we need to have this revelation. That's why, ngayong gabi, the Lord will reveal something to you. And you can change your mind. You can renew your mind. And you can influence your people, your employees, your subordinates. Kung ano yung natututunan natin dito kasi ito yung magtra-transform sa atin. Okay? So, be transformed by the renewing of your mind. Leadership, reality. Your thinking becomes your atmosphere. Your atmosphere becomes your culture becomes your team's behaviors or behavior. Truth, if your team is always negative, check your words. Baka ikaw kasi yung negative na una. If your team is always afraid, check your reaction. If your team is always small-minded, check your mindset. Because a team usually carry the mentality of the leader. Okay? Siyempre, the more kung ano yung nai-input sa kanila, sa mga salita mo, yun yung makukuha nila. Bakit? Your team is your mirror. Point number 3. Applicable to sa lahat, hindi lang sa negosyo. Kahit sa pamilya. Bilang tatay, pag matigas yung ulo ng mga anak mo, alam mo na yun. Hindi, pero sa mga tatay, joke lang yun. Kalahati. Joke na. Half meant. Hindi. Ibig sabihin lang yun, hindi ka nagiging magaling na leader ng tahanan. Kung sino yung mga anak mo, nagre-reflect yan sa kung sino kang tao. Kung bagra, sila ano yung bagra? Walang disiplina, ano ba? Yung makalat, di ba? Hindi sino, bagra. Kung ikaw ay nananakit ng asawa, nananakit din sila. Pero kung ikaw ay may takot sa Diyos, yung mga anak mo magkakaroon din ng takot.
Yun nga lang, depende pa rin yun. Sasabihin mo, may takot ako sa Diyos, mga anak. Pero kung hanggang salita lang at di nila nakikita, wala rin. Joke lang din yung takot nila sa Diyos. You understand me? Because you are a leader. Sino sa inyo kayang tanggapin na leader siya? Hindi nyo kayang tanggapin na leader kayo? Sige, wag kayo mahiya. Taas kayo, yung mga nasa online, taas din kayo kamay. Magkunwari tayong lahat. Sino po yung leader dito na nakikinig? Sabi na nga ba mali itong napuntahan ko eh. Sino dito kahit na sabihin ko, hindi talaga magtatas. Nahirapan ako, kino-convince ko pa kayo. O ulit, sino dito yung leader? Yan. Be proud. Influence someone. Especially your subordinates, your employee, your children. Okay? Your family. You influence them. So, point number 3, your team reveals your standard. Ito na nga. Let's make it uncomfortable for you. Sabi ng iba, late sila. Hindi sila na nagiging okay eh. Hindi sila excellent. Walang kwenta yung team ko. Bakit? Yan yung tanong. Why do you allow it? Why you don't train them? Bakit lagi mong kinukonsinte na late sila? Di wag ka rin malate. Kaya sa core group ng church, kasama ako dun eh. Dati late ako lagi eh. Di ba, Pastor? Ngayon hindi na ako late. Konti na lang. Kaya konting late na rin sila. Dati nag-excuse ako, dumating yung time, 4 na lang uma-attend out of 10. Sabi ko, balik tayo sa realign tayo. Hindi na ako a-absent, wag na kayo a-absent. Kasi leader tayo. We influence them. And that's the reason. Walang committed sa kumpanya mo, bakit ikaw mismo hindi ka committed? Iwan mo sa kanila yung trabaho. Wala, hindi pa nga maayos yung sistema, iniwan mo na sila. Anong gagawin? Wala pa nga maayos na kultura sa kumpanya mo, iniwan mo na yung mga tao mo, kaya sila na lang gumawa ng kultura. Pagdating mo doon, ang gulo nyo bakit? May tinuro ka ba sa amin? Wala. So if you want to na ma-fix yung kumpanya mo, yung team mo, yung organization na meron kayo, ikaw daw mismo maging maayos dapat muna. I-fix mo muna yung sarili mo because your team is your mirror. Tapos na ako, okay na to. Hindi pa. Whatever you allow repeatedly becomes what? Culture. Kung ano yung inaalaw mo. Pag inaalaw mong laging may late, okay lang. Pag inaalaw mong hindi binibigay sa'yo yung sukli at nahihiya kang kunin. Kasi nakakahiya, baka iniisip nila na hindi ka nagtitiwala. Ikaw ngayon, nag-iintay ka ngayon ng sukli, di ba? Naramdaman nyo na ba yan? Naghihintay ka ng sukli kasi may inutos ka. Lalo sa mga nagsisimulang negosyo, uso yan di ba? Yung wala ka pang accounting department. May inutos ka sa tao mo, ang tagal no. Kahapon ko pa yung inutos, may natira kaya dun sa 1,000 pesos. Naubos ba yun? Parking. Tapos yung inutos, mura lang naman yun eh. Tapos, ayun, hindi ka na nasanay i-audit kung totoo bang naubos yung 1,000. Kaya nasanay sila. So, simple lang, di ba? Nagse-cellphone sila habang nagtatrabaho, tapos tinitingnan mo lang, intayin nyo lang, may time kayo sa akin. Tapos pag sumabog na yung di ba, yung inis mo, tsaka mo sila pagsisigawan, pwede ka naman gumawa ng standard. Lagay mo doon, paskill mo, ganito kalaki sa buong opisina nyo, no cellphone during work. Ganyang kalaki, parang ganyan, yan. Culture yan ng kumpanya natin Ang laki-laki niya, pag di nyo pa naintindihan, papalo ko sa inyo to. Nagigets niyo po ba? Huwag niyo ipalo, mabigat yan, di nyo rin kaya. You get the point, di ba? Kung ano yung ina-allow mo lagi, yun yung mangyayari. Sabi dito sa Titus 2:7, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness. Di ba yan kulang? Doon na lang tayo. In everything, set them an example by doing what is good. Okay? In your teaching, show integrity. Ibig sabihin,
ikaw daw mismo magpakita ng example. Magkaroon ka ng integridad na kung ano yung sinasabi mo at tinuturo mo sa kanila, ginagawa mo din. Leadership reality. Sabi diyan, your team does not become what you announce. They become what you tolerate. Pastor, pwedeng pasuyo po ng aircon. Parang ang init dito sa harapan. Number 24 lang kasi. Okay. So, sabi diyan, truth. Inutusan ko yung pastor, no? Sorry po, pastor. Mamaya po, magtitimpla na lang po ako ng kape. Inutusan ko yung batang pastor, hindi naman yung matanda. Mas bata sa akin yun eh. Etong matanda, hindi ko po yan uutusan. So, sabi diyan, if mediocrity is normal in your team, okay? Yung sakto-sakto lang. Di ba? Okay lang yan. Okay. You made it normal. If lateness is normal in your team, you made it normal. If excuses are normal in your team, you made it normal. Ikaw mismo yung naggawa niya na maging normal yan, hindi sila. Kasi hindi mo sila sinisita. Bago maging normal yan, maraming beses nangyayari yan. Okay? Why? Why? Because your team is your Amen? Amen? Okay. Point number 4. Weak team often means weak training. So kung weak yung team, ibig sabihin, weak din yung paraan ng pagtitrain. Jesus did not just gather people, He trained them. Anong ginawa niya? He chose 12. He walked with them. Sinama niya sa lahat ng lakad niya. He corrected them. Pinapagalitan niya. Hindi sinasabihan lang, hindi pinapagalitan. Parang pangit ng pinapagalitan, no? He sent them 2 by 2. He empowered them. Talagang iba yung training ng mga apostol. Sinabi pa nga ni Jesus Christ, mas marami pa kayong magagawang magagandang bagay bukod sa akin. Tama ba, pastor? Sinabi yan ni Jesus Christ sa mga apostol niya. Kasi mas mahaba yung magiging buhay nila eh. Si Jesus Christ, 3.5 years lang, roughly, parang ganun. You get the point? Ibig sabihin, alam niya na yung pagtitrain niya dun sa mga tao, ibang klase. Hindi siya nakampante, hindi lang niya basta isinama, kundi tinuruan niya. Ikinokorek niya. Bago pa siya umalis. Okay? Kinorek niya na yung mga mali dun sa mga apostol. Kaya i-correct mo agad. Huwag mo naman silang pagalitan. I-correct mo agad yung mali. Magkaroon ka ng standard. Kaya nga, even those things dapat naka-manual. Okay? Nagigets niyo ba yun? Small details sa kumpanya nyo, naka-manual. Tapos yung manual, papirmahan mo sa kanila. Na sigurado sila na nabasa nila lahat, yung standard procedure. Okay? Para meron kang babalikan, tingnan mo. Anong ginawa mo ngayon? Tama ba yan? Na yung mga gamit mo dyan nakalagay? Sabi dito, ilagay sa tamang lalagyan, dun sa cabinet, hindi sa mesa. Nakalagay, hindi sa mesa. Saan nakalagay yung mga papers mo? Sa mesa po. Tama ba yan? Hindi po. Hindi yan. So, hindi magiging normal yung pagbali dun sa standard procedure. Small things, kahit sa Jollibee nung nag-work ako, for your information po, nag-work po ako sa Jollibee. Pati yung pagbabas namin, kung ilang beses namin pupunasan at i-sprayan yung mesa, nakalagay po sa manual. Okay? Pati yung pagbati namin sa customer, kailan babati at kailan, di ba, magte-thank you. Intindihan? Kahit yung pagmamap namin may standard kung gaano kahigpit yung pagtiga. Hindi nga eh. Kung ilang beses ididip para malinis. Ganun katindi, sobrang detalyado. Gaano kalakas yung pisi dun sa ng sauce sa burger. Kaya pare-pares yung dami nun eh. Gigets niyo ba yun? So, small details. Sobrang mga small na detalye.
Siyempre yung pagkain namin, kanya-kanya na kami pag break time. Hindi naman yung pag susubo ka. Hindi nakasama yun. Yung pagkakain kami, ano na yun, free will na yun. Kung susubo ba kami gamit yung kutsara o chopstick o magkakamay kami o para kaming aso. Depende na yun sa amin. Kahit ba nang hina ako, masaya pa rin. Mark, sabi diyan, leadership is not just collecting people. Leadership is developing people. So, hindi paramihan ng tao. Hindi porket marami kang tao sa kumpanya mo, you can call yourself leader or good leader. Baka kasi nandun lang sila para sa sweldo. Pero hindi mo sila na-develop. Di-develop na na maging katulad mo. Passionate din para dun sa goal ng kumpanya. Pag hindi naging ganun yung mga tao mo, wag mo silang ilagay sa mga officers ha. Ulitin ko. Pag yung mga tao nyo, walang passion na katulad mo, ibig sabihin, hindi mo sila naturuan, hindi mo sila na-inspire, hindi nila alam talaga yung purpose ng kumpanya, wag mo silang ilalagay sa mga officers, sa mga opisyal, mga position, mga CFO, CMO, COO, wag mo sila ilalagay doon kasi hindi nila naiintindihan at hindi sila nai-inspire sa ginagawa mo bilang may-ari ng kumpanya. Nandun lang sila kasi nilagay mo sila doon at gagawin nila kung ano yung dapat lang nilang gawin. Pero hindi doon sa lagpas pa sa kaya nilang gawin at ibigay para sa kumpanya. Hindi kayo parehas eh. Ikaw willing ka mamatay para doon sa kumpanya. You get the point? Kahit na wala nang makain yung pamilya mo, papasweldohin mo pa rin sila para lang mag-continue yung kumpanya. Sila hindi. Pag wala ka ng pera, mag-left the group na sila. Kasi hindi naman lahat laging okay. Di ba? Okay. Mark 3:14. Sabi diyan, He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. So, nag-appoint daw siya ng 12 at sinend niya to preach kapares nung ginawa niya. Sabi sa 2 Timothy 2:2, And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Sabi to ni Paul kay Timothy. Tinuturuan niya si Timothy na mag-entrust sa mga reliable na tao na qualified din na magturo din sa iba. Antindi nga pag pinag-aralan mo yung leadership sa Bible. Yung leadership sa Bible sobrang accountable. 4 na henerasyon ng leader to. Mula kay Paul, papunta kay Timothy. Tapos sabi niya kay Timothy, magturo ka ba, magtiwala, kumuha ka ng mga tao mapagkakatiwalaan pa. Di ba? Ayan, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So pinaghahanap niya si Timothy na mga taong tuturuan na magiging reliable din, na magtuturo din sa iba. That's discipleship sa Bible. Yan yung leadership. Perfect yan kasi hindi pera-pera eh. Diyan mo talagang matututunan kung pag sa church yung nagdi-disciple ka ng mga tao, nagtuturo ka na maging followers ni Christ. Hindi ka na lang attendee, kundi meron ka ng puso na turuan sila. Ibang klase na yan eh. Passion na talaga yan eh. Para dun sa layunin ni Kristo dito sa mundo. Na impluwensyahan ka na ng ginawa ni Kristo. Yun, kaya talagang yung mga pastor natin, palakpakan nga natin yung mga pastor natin sa church. Grabe. Kahit walang sweldo yung mga yan, kahit hindi na kumakain yung mga, kawawa naman, hindi nyo pinapakain, power kayo. Pakainin nyo. Kahit hindi, totoo, kahit na hindi kumakain yung mga yan, humahayo yan at nagtuturo ng salita ng Diyos. Totoo, mali. Passionate kaya nakaka-inspire eh. Hindi nakaka-inspire na wala silang makain, pero nakaka-inspire yung ginagawa nila. Hindi ko tinatawanan yung mga pastor. Pero sana yung mga pastor, wag naman, alam nyo na, wag kayo masyadong umasa lang sa mga kapatiran. Pwede namang, di ba? Kahit pa paano, dumiskarte ba? Get the point? So, what I am telling right now is, tayong mga leader, dapat nagtuturo din tayo.
maging accountable tayo to teach our people, lalo na sa business. Huwag niyo silang hayaan. Ang nagiging mali kasi natin, kumuha tayo ng magaling, tapos hinayaan natin yung magaling. Anong tendency? Anong tendency? Pag nawala yung magaling, wala na yung kumpanya mo. You are relying to 1, 2, or 3 people inside your company. Pag nawala yung mga yan, iyak tawa ka. Hindi mo na alam yung operation. Kaya nga it's important, hindi ko sinasabing hindi importante yung mga tao kasi next month yan yung pag-uusapan natin. They are important. Okay? Kasama sila sa pinagsisilbahan natin, yung mga empleyado natin. Pero, napaka-importante na may sistema. At dapat alam mo yun. Hindi man sobrang detalyado, pero dapat alam mong may sistema kayo. May kultura kayo. At bilang leader, pinakaulo, ikaw dapat yung nagpapasimula ng kultura. At ikaw yung nagbibigay ng example kung paano ito ginagawa. Siyempre, pag lumaki ng husto yung kumpanya, hindi naman sa lahat ng empleyado to Pag lumaki ng husto yung kumpanya, yung mga officials mo na, yung makakakita nung ginagawa mo, magiging ganun din sila. Down the line yun, hindi mo naman kayang turuan lahat Pero kung gaano ka ka-passionate, ganun din magiging passionate lahat ng mga officials tsaka mga managerial position sa kumpanya na meron kayo. Okay, bibilisan ko ng konti kasi 9:52 na. Okay? Leadership reality. You don't get strong people by wishing. Kahit na anong pray mo na magkaroon ka ng maayos na team, hindi mangyayari yon. Totoo. Hello, parang sinasabi mong hindi effective yung prayer. Effective yung prayer. Pero wag mong gawing magician si Lord. Kasi yung prayer ay ginagamit, para i-declare or ano yung pastor? I-align mo yung sarili mo dun sa nakasulat sa Bible, tinuturuan tayo maging leader. Kung ikaw, tamad-tamad ka na may-ari ng kumpanya, kahit anong pray mo, hindi maaayos yung team mo. Pag naranasan nyo na magka-problema sa kumpanya, nagpipray kayo, tama? Kumikilos yung Diyos. God moves in mysterious way. Kasi siya yung love Love moves in mysterious way. Siya yung love Kaya kinantayin hindi, biro lang. Kumikilos yung Diyos. Lalo na pag wala ka na talagang lalakaran, corner ka na, gagawa ng miracle si Lord. Pero hindi kanya tinuturuang maging tamad. Kasi kung gagawin niya lahat ng hinihiling mo, kapatid, kahit nakahiga ka na lang, nangyayari mga bagay. So, lupit mo noon. At tinuruan ka ng Diyos maging tamad. At ayaw niya sa mga nilikha niyang tamad. Sabi doon, huwag pakainin ng tamad. Hate ng Lord yung tamad. Huwag kang umasa sa bagay na yun. You do kung ano yung sinasabi sa Bible. And you align yourself. Okay? Petition yun, yung prayer, petition. Ano yung petition? Yung dineclare na ng Diyos sa kanyang salita, sinasabi mo lang ulit para magkaroon ng linaw. Ma-declare na galing sa Diyos yung salitang yon. Pero hindi dapat laging binagagawa ng miracle si Lord. You act. Okay? Kasi naging problema yon ng mga Kristiyano. Masyado tayong walk by faith. Walk by faith lang. Walk by faith. Puro faith na lang. Hindi naman natin naintindihan yung faith. Yung faith, para mas maintindihan nyo, yung faith, when you pray, yung faith natin sa pananalangin natin, kaya sabi doon, kahit anong tawag to? Butil ng mustard seed, yung faith mo, kahit sobrang liit lang, kaya mo mag-move ng mountain. Ang ibig sabihin ng faith ay paniniwala na yung salita ng Diyos ay totoo. Kung hindi mo alam yung salita ng Diyos, ang hirap magkaroon ng faith. That's why, Lord, kahit anong pray, lumuluhod na ako, Lord. 12 hours every day. Bakit di mo pa rin sinasagot? Hindi talaga mangyayari. Hindi wishing yung prayer. Hindi wishing. You align yourself. You are declaring that His will yung masunod. Hindi yung will mo.
pero you work. You get the point? Okay. You get strong people by training. You train them. Truth. If your team is weak, maybe you did not develop them. If your team cannot decide, maybe you did not train them. If your team cannot lead, maybe you did not empower them. Stop asking why they are not growing if you're not growing them. Why? Because your team is your mirror. Point number 5, last point. People follow sacrifice, not speeches. Real leaders is not what you say, it is what you are willing to sacrifice for. Yan yung sinasabi ko kanina. People are inspired by passion, and passion is proven by sacrifice. Dat nilagyan ko ng S yan eh. Sacrifices, kasi marami yun. Di ba? John 10:11, sabi diyan, I am the good shepherd, sabi ni Jesus Christ. The good shepherd lays down his life for the sheep. Grabe yung leadership niya, di ba? He's willing to die for us. Siya yung good shepherd, mamamatay siya para sa mga sheep niya. Okay? Kaya napakaganda ng training ni David. Kasi shepherd si David. Kaya magaling siyang king. Okay? Sabi diyan, Matthew 20:26-28. Not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Leadership reality. Napag-aralan na natin yung verse na yan. Sabi diyan, managers protect position, leaders protect purpose. Managers ask, how can people serve me? Leaders ask, how can I serve the assignment? So, truth. Your team may not believe you because they see that you are not willing to sacrifice. Basahin niyo na maigi. Ulitin natin. Your team may not believe you because they see that you are not willing to sacrifice. You want them committed, but you are comfortable. Ayaw mo lumabas sa comfort zone mo. Lagi kang wala. Pero gusto mo mag-commit sila, pero ikaw hindi ka nagko-commit dun sa trabaho mo bilang may-ari ng kumpanya, bilang leader. You want them passionate, but you are passive. You are waiting. You're not doing something. You want them loyal, but you are self-preserving. Gusto mo maging loyal sila sa'yo, pero selfish ka masyado. Your team is your mirror. So this is the kingdom gospel. Reality. Jesus did not create dependent followers. He produced leaders. He took ordinary men. Sino-sino yan? Mga fishermen, tax collectors, businessmen, imperfect people. And through His purpose, conviction, vision, passion, sacrifice, training, He transformed them into leaders. So true leaders train leaders to become a true leader. Sabi dito, I will emphasize these verses. Lobat ba to pag gumaganon? Nanginginig. Lobat ibig sabihin. Time na. Time na. Sorry guys. Thank you. As you sent me into the world, I have sent them into the world. Si Jesus Christ nagsasabi niyan sa Ama. Sabi niya, Ama, sinend mo ako dito sa world, ako rin, isisend ko din yung mga disipulo dito sa world. Okay? Acts 4:13, binilisan, no? When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, hindi nakapag-aral,
ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Na-inspire sila kasi mga ano to eh, mga ordinaryong tao lang, di naman to magagaling. Leadership reality. When people have been with a true leader, something changes in them. Ulitin, when people have been with a true leader, kung yung mga tao daw, kasama nila true leader, something changes in them. May magbabago. Mai-influensyahan sila. Try begin to carry the Spirit. They begin to carry the Spirit, They begin to carry the mindset, the discipline, the mission of that leader na kasama nila. So, final truth. Your team is, ano sabi dyan? Your responsibility. Your team is your reflection. If they are weak, check yourself again. If they are confused, check yourself. If they are lack passion, check yourself. If they are undisciplined, check yourself. If they are not growing, check yourself. Always check yourself. Why? Again, your team is your mirror. So closing, stop asking, what is wrong with my team? Start asking. Sabi diyan, what is my leadership reproducing? Ano ba nagagawa ng leadership na meron ako? Because when the leader changes, the culture changes, the atmosphere changes, the standards changes, the team changes. Sabi dito sa Matthew. Then Jesus, Matthew 16:24, sabi niyan, then Jesus said to His disciples, I want these verses na ma-share ko sa inyo. Hinabol ko yan sa PowerPoint. Sabi diyan, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. If we believe and we have this faith, listen to me. If we have this faith that the Word of God is the final authority, the Word of God is true, then being disciple of Christ is being a leader. And if you want to become a leader, if you want to influence people, you need to deny yourself, pick up your cross, and follow Christ. Applicable ba yan sa negosyo, Boss Kay? Applicable yan. Trust me. Pag nakita ng mga tao yung sacrifices mo, na para bang wala kang self-preservation, you are denying yourself. Na para bang hindi mo ginagatasan yung kumpanya, ang goal mo lumaki ng lumaki yung kumpanya para mas marami pang taong matulungan ng vision mo kung bakit mo itinayo yung negosyo. Na para bang inaalay mo na yung buhay mo para dun sa nakita mong purpose ng life mo. Itong negosyo ko, ito yung purpose ko eh. Masolusyonan ko yung problemang to ng mga tao. At naniniwala ako, matutulungan ko yung buong mundo sa pamamagitan ng idea ko na to. At willing akong gawin lahat. Di ba? Para lang matupad to. Pag nakita ng mga tao na ganun ka, maraming mga tao mabibilib, mai-inspire. At sila mismo mai-influensyahan. Natutuyot na aking lakabi. Sorry. Sila mismo mai-influensyahan kahit na hindi mo na sila utusan o sabihin gayahin mo ko. Hindi na kailangan. Kaya nga, leadership is not position. It's influence. Kahit na yung maliit na posisyon sa kumpanya, pag nakitaan ng magandang ehemplo at halimbawa, maraming mga tao, maraming mga classic example. May mga naging presidenteng dating mahirap. Wala namang posisyon dati. Wala namang, di ba? Nagigets niyo ba ako? Pero nakita nila yung sakripisyo. Nakita nila yung kagustuhan na mabago yung bansa. Tinutulungan ng mga tao maging presidente. Si Jose Rizal,
leadership ba? Di ba? Hanggang ngayon, binabasa pa rin natin yung mga sulat niya, yung mga salita niya. Marami pa rin gustong barilin sa likod, tapos sa harap. Si Attorney Chris dati, grabing pagkabilib niyan kay Jose Rizal eh. Si Attorney Chris, nanonood siya, sabi niya. Lagi siya nanonood sa online. Kaya alam ko nakikinig siya. Pero sabi niya ngayon, si Jesus Christ na yung kanyang idolo. Hindi na si Jose Rizal. Pero what I mean is, pag nakita ng mga tao na walang para sa'yo sa ginagawa mo, mahirap ba yun? Mahirap yun. Inom muna. Mahirap talaga na i-deny yourself, yung self natin. Kasi lagi tayo may self-preservation. Di ba, French? Ang hirap sabihin na ayokong makinabang sa ginagawa ko. Walang ganun, Boss K. Walang ganun. Kaya nga, mahirap. Kaya nga, hindi lahat. Hanggang sa mamatay ka, hindi mo maa-achieve yung greatness na sinasabi ni Kristo. Ano yung greatness? Kaparehas niya. 2,000 years ago pa siya namatay. Umakyat, pagkatapos na buhay, umakyat sa langit, sa kanang luklukan ng Diyos Ama, pero lahat ng sinabi niya at ginawa niya nung panahon na yun, hanggang ngayon sinusundan pa rin natin. And that's greatness. It's more than $1 trillion company. Paano mo magagawa na magtrabaho yung 2.6 billion na mga tao na sabihin nila na sundin natin si Kristo nang walang sweldo? It's more than $3 billion company, worth na company. Kasi 3 billion yung 3 trillion pala. Sorry, pinakamayamang kumpanya ngayon. It's more than that. That's greatness. Pag naintindihan lang natin. Sabi dito, last two verses. For whoever wants to save their life will lose it. Matthew 16:25. But whoever loses their life for me will find it. Kung sino daw yung gustong iligtas yung sarili niya, mawawala yun. Pero kung sino yung gustong, yung ibinibigay yung buhay para sa kanya. Paano ba to? Paano ba malus yung life natin para kay Kristo? Sabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. You are following Christ. Si Kristo yung standard ng buhay mo. Si Kristo yung mga prinsipyo niya yung sinusunod mo. Kahit na negosyante ka, kahit na dati pera-pera ka, ba't ka nagnegosyo kasi ang goal mo lang pera? Okay lang yun dati. Pero ngayon na naririnig mo na yung revelasyon ng Diyos, hindi tungkol sa pera yung pagninegosyo. Ang pera ay tungkol saan? Sa ibigay mo yung buhay mo para dun sa makatulong ka sa iba. Solve problem. Pag hindi ka nakakasolve ng problem, kung hindi ka parte ng solusyon, anong tawag sa'yo? Parte ka ng problema ng mundong to. Ha? Kung bakit may mga nagkakaso, kung bakit may mga nagkakasakit, nai-stress, parte ka nun. Hindi, kung magigets niyo yung analogy ko. Pero kung yung negosyo, kaya mo yan tinayo kasi gusto mo makatulong, makasolve ng problema, you are part of the solution in this world. At yun yung reason kung ba't tinuturo ni Lord na huwag kang magkaroon ng self-preservation kasi the more na nagkakaroon ka ng self-preservation, you are always trying to survive. And whoever wants to save their life to survive will lose it. But whoever loses their life for me, dead people, leaders, true leaders will find it.
matututunan nyo at matatagpuan nyo kung ano ba talaga yung tunay na buhay when you decided to lose your life for Christ. When you decided to become a true leader, you will find true life. Real life. Amen. Amen? Amen. Let's declare this. 1, 2, 3, go. I will lead by example. I will live with purpose. I will cast vision. I will walk with passion. I reject standard. I build strong culture. My team will grow because I will grow first. My team will become stronger because I will become stronger. I will reproduce discipline, excellence, and purpose in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.